Hallelujah! So, maganda yung theme for this month. It's about challenges o challenge accepted. No? Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 1, verse 6, The Lord our God said to us at Horeb, sabi ni Moses, You have stayed long enough at the mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites, peoples in the Araba, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast to the land of the Canaanites and to Lebanon, as far as the great river, the Euphrates. See, I have given you the land. Go in and take possession of the land. The Lord swore he would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. So, challenge accepted. Pero ang gusto kong title today is Take It or Leave It. Amen ba yan? Ang challenge kasi, it takes a decision to accept or to refuse or to reject. Amen ba yan? Yun ang challenge eh. Harap tayo. Every morning nga, pagising mo pa lang sa umaga, isang malaking challenge na lang kung tatanggapin mo yung iyong sarili. Yeah? Yung pagising mo, yung iyong buhok, hindi naman kulot, pero kulot. Yeah? Yeah, nagising ka na ba ngayon? Unat naman yung iyong yung buhok pagising mo. Paano ba ito? Parang malaking challenge sa iyo. Amen? Para suklayin at tanggapin yung iyong sarili. Kaya bawat umaga, bawat araw, may challenge sa buhay natin. Ibig sabihin, may hamon. Kasi ang buhay po natin ay isang pakikibaka. Amen ba yan? Kaya pag hindi ka nag-take ng challenge, nire-refuse mo yan, tinatanggihan mo ang bawat challenge, then makita nyo, malaki ang mamimiss mo sa buhay. Kaya dito mga kapatid, sa binasa natin, mismong ang ating Panginoon ang nagbibigay ng challenge sa Israelite people. Sabagat di matiis ng Panginoon, para bang ang ating Panginoon, sabi dito, ano na kayo You've stayed long enough at the mountain. Kapag ang buhay mo kasi ay nasa status quo situation, walang ka-challenge. Na kayo? Boring ang buhay mo. Ay ganon ang buhay nitong Israelita. Kaya china-challenge sila ng ating Panginoon to rise up, to go forward. Mag-forward, mga kapatid. Kasi alam nyo mga kapatid, every challenge are for your, challenge is for your advancement. Na kayo? Do you agree? Ang challenge, mga kapatid, ay for our advancement. Kasi nadidevelop ka niyan eh. Bakit mga kapatid? Sabagat ang challenge, mga kapatid, ito ay doing something for the first time. Yung bang you are going beyond your limitation. Sa tingin mo, hindi mo kaya, pero kaya mo naman. Sabagat, bawat challenge, it is not easy, but it is possible to happen. Ang bawat challenge. Hindi ko kaya. Kasi wala naman challenge na ipagagawa sa iyo na kayang-kaya mo. Hindi challenge yun. Na kayo? Ang challenge, kaya naging challenge yan, ay china-challenge ka beyond your capacity or limitation. Kaya nga, it's up to you to take it or leave it. Amen?
Halimbawa, mga batid, sa ating pagraran ng vision, ng system, it's up to you eh. Sa tingin mo, mahirap makapag-12. Pero, posible. Na kayo? Posibleng magkaroon ng 12, magkaroon ng 144. It takes a decision. Kailangan ka lang mag-decision. Lord, mangyayari sa buhay ko eh, na makapag-raise ng 12 disciples. Para bang isang challenge sa iyo. Lord, sabi sa iyo ng si leader, within 1 week, dapat bigyan mo ko ng 12 disciple. O, yung magandang challenge. Pahigpitin mo. O, disciple. Within 1 day, bigyan mo ko ng 12 disciple. O, kaya o hindi? Walang sumagot. Ano? Ayaw ninyo. Ayaw nyo i-take eh. Yeah? Kaya nga sabi, deal or no deal. Yeah? It's a deal. Ang challenge, it is a deal for you. To take it or leave it. Yan ang challenge. Kaya dito mga kapatid, ang challenge ni God sa mga Israelite people is to move forward. Alam nyo, sa panahon natin as a Christian, maybe you are not aware na ang challenge sa atin, ang challenge about sa atin ay mag-voice, to make a noise. Mag-ingay. Bawal lang manahimik ang Kristiyano. Amen ba yan? Panahon na tayo. Tagal na tayong nanahimik eh. Katulad ng Israelites people. You stay long enough. Ang tagal mo ng ganyan ka. Ang tagal mo ng attender ka. Ang tagal ng ikaw ay minementor. Matagal ka ng pinapollow up. Matagal ka ng ipinapanalangin ng iyong leader. It's too long. It's about time to rise up. It's about time to make noise for God. Amen? Ang nakataya, alam niyo pag hindi tayo nag-ingay, ang nakataya sa atin ay, ang challenge sa atin, 100,000 million Pilipinos. Tama? 100,000 million Pilipinos, yun ang nakataya. Kaya pag hindi ka mag-iingay, umpisan mo sa iyong tahanan, umpisahan mo sa iyong eskwelahan, umpisahan mo, simulan mo sa iyong trabaho, kung saan ka naroon, community. Hey! Praise the Lord! Ha? Sa inyong tahanan pa lang, mag-ingay ka na. Anak, bakit nagkakaganyan ka? Sabihin mo, nagkakakanta ka. Alive! Alive! Ang ingay mo magpuri sa ating Diyos. Awan ko pag hindi nabulabog yung iyong tahanan. Yeah? Nagdadadas. Praise the Lord! Binulabog mo. Kailan mo ginawang bulabugin ang tahanan mo? Mag-start tayo. Ha? To make trouble in our house. Hindi para manggulo, kundi ipakilala ang ating Panginoon. Sabi nga sa Acts, pinipigilan yung mga disciples ni Christ, yung mga believers. Okay, mag-ingay. Pinipigilan to speak about the name of Jesus. Pero hindi sila mapigilan sapagkat malaking challenge kina Pedro, John, and James and other disciples to take the name of our Lord Jesus Christ to other people. Kaya pag alam natin yung challenge, yung intention, yung purpose ng challenge, no one can stop us. We'll become unstoppable. Amen ba yan? Kaya yung mga nagcha-challenge, yung sumasali sa mga challenge, unstoppable yan. Alam nila ang panganib. Alam nila yung nakataya. Yung cost ng challenge. Pero hindi sila tatakot. Kaya sabi ng ating Panginoon, move out, break up,
Break out. Lumabas kayo. Mag-move forward kayo. Ay, ikaw ba, kontento ka na sa nangyayari sa buhay mo? Ha? Nag-aaral ka, high school. Third year ka, 10 taon na. Yeah. Kontento ka na maging high school Employee ka, kontento ka na ba? Na habang panahon, employee ka. Wala ka bang pangarap na maging manager? Yeah? Maging manager ka naman, pangarap ko maging manager. Yeah? Ay kasi pag employee ka lang, control ka pa, alipin ka pa ng kumpanya, wala pang lubos na asenso. Ay, maging manager ka, Lord, kailangang maging manager ako. At mangyayari yon. Amen ba yun? Ang hirap kayang maging employee ngayon. Yeah? Susweldo ka, pinakamalaki, 30,000. Parang isang labas mo lang yun O dalawang labas, ubos na agad. Kausapin mo na yung boss mo. Bali, sir. Nagbabali ka na kagad. Advance, sir. Ha? Ang challenge. Kaya, it's about time to rise up and take the challenge of our God to make a noise for God. Amen. Huwag ka lang manahimik. Marami nang namamatay na kapitbahay mo. Tahimik ka pa rin. Yeah? Ang dami ng mga kabataan na napapariwara ang buhay. Tahimik ka pa rin. Kailangan tayong mag-ingay. Amen ba yon? Amen. Ha? Ipahayag mo. Ipangalandakan mo na ikaw ay totoong Kristiyano. Ikaw nga ba, totoong? Tingnan mo nga yung katabi mo kung totoong Kristiyano yan. Kasi ang alam ko, yung totoong mga Kristiyano, nung panahon ni na Pedro o ng mga unang mananampalataya, maiingay po yun. Kaya kung inyong titingnan o babasahin ang Acts mula chapter 1 hanggang chapter 9, pinag-uusig itong mga pinersecute. Pinersecute. Sabi sa chapter 9, pinersecute itong mga believers. Inusig. Kasi ang iingay. Meron mo sabihin, we rather obey God rather than men. Pag hindi nagalit sa iyo, mga Pariseo, mga Eskriba, yung mga rulers na mga religious, magagalit talaga yon. Sabi na Peter, we cannot stop but tell. Hindi nyo kami pwedeng pigilan. Kailangan sabihin namin na sa Jesus lamang ang tanging kaligtasan. Walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng langit para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Kaya paano mananahimik sina Pedro? Pero tinake nila ang challenge. Pag kayo nagpatuloy, ikukulong kayo. Pag kayo nagpatuloy, papatayin kayo. But they take the challenge. Because they know the purpose of the challenge. Kaligtasan ang nakataya. Kaligtasan ng maraming tao ang nakataya. Kaya yung iba ipinapatay. Maraming Kristiyano ipinapatay. Pero they take the challenge. Pwede namang i-refuse nila i-reject na nila yung challenge kung sila ay may takot. Alam niyo mga kapatid, may dalawang bagay para ma-take mo ang challenge. You must have two things to take the challenge. First, you must have faith to overcome. Meron ka dapat pananampalataya na nagtatagumpay o mananagumpay. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, buhay na buhay. Yeah? Yung pananampalataya na alam mong hindi pa
Hindi mo pa nakikita, but you believe na mangyayari. Halimbawa, naniniwala ka, magiging kang milyonaryo, milyonarya. Hindi pa nangyayari, pero naniniwala ka na. Amen. Milyonaryo ako. Lagyan mo ng timetable. Yeah, baka kasi mamaya sa kabaong ka na, saka ka palang naging milyonaryo. Lagyan mo timetable. Katulad ni Rocky Pillar. Lord, at the age of 30, magi ako milyonaryo. Naging milyonaryo. At the age of 50, gusto ko maging bilyonaryo. Naging bilyonaryo. Ang pangit nga lang sa kanya, sa kabila ng kanyang pagiging bilyonaryo, ang tangi niyang pwedeng kainin is skyflakes. Kaya nagkasakit siya eh. Masama rin pala yung ganong sobrang yaman. Na kayo? Nagkasakit siya. Ang reseta ng doktor, ang pwede mo na kainin, biscuit. Kaya skyflakes. Sa panahon yata nung wala pang skyflakes eh. Ota pa lang. Yun mga kapatid, una yun, you must have faith to overcome. Bakit ko po nasabi? Kung alam natin yung istorya, yung challenge na ginawa ni Moses doon sa 12 spies, sa mga Israelite people. Kasi china-challenge ng ating Diyos ang Israelite people to take the promised land, to possess the promised land. Pero bago bago i-conquer nila ang promised land, ang sabi ng Diyos, magsugo ka ng 12 spies to spy the land, to survey the land, kung anong meron ang promised land, the Canaan. Dahil yung 12, they take the challenge. Pumunta yung 12 sa promised land. Pinasok nila. Nasabi, ang kakapal ng fence, ng muog. Punta natin ang Numbers chapter 13. Para maintindihan natin kung ano yung challenge sinaharap, kung bakit kailangan nila ng faith to overcome. Bakit kailangan itong dalawang spirit na ito? Ang sabi, isinugo ni Moses yung 12 spy to spy for 40 days. For 40 days. Ang sabi sa verse 25, at the end of 40 days, they returned from spying out the land. And they came to Moses and Aaron and to all the congregation of the people of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Verse 27, and they told him, we came to the land to which you sent us. It flows with milk and honey. Grabe yung nakita nila. Grabe ang nakita nila. Sabi, katulad ng pangako ng ating Diyos, dadalhin ko kayo sa lupang pangako na kung saan mayroong flowing milk and honey. Nakakita na ba yung lugar na yon? Ang umaagos, milk and honey, parang pinakang ilog. Kaya pala ang gaganda ng kutis ng mga tao noon. Kasi ang pinakang umaagos doon sa lugar na yun, gatas. Ito yung mga artista, pinaliligo, gatas daw. Para gumanda ang kutis. Ay, ganun pala yung promised land. According sa report. Ang sabi, it flows with milk and honey. And this is its fruits. However, ito matinding challenge. However, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified, and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the Negev, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the hill country, and the Canaanites dwell by the sea and along
the Jordan. And sabi, mga kapatid, sa verse 33, yung Anak pala, and there was so the Nephilim, the sons of Anak, who came from the Nephilim, and we seem to ourselves like a grasshoppers, and so we seem to them. Ito palang mga Nephilim na ito, mga anak, mga higante. Yun ang challenge. Paano nila labanan at mapapasok ang promised land? Ito ang matinding challenge sa buhay nila. Pero iba, si Caleb. Ang sabi sa verse 30, but Caleb quieted. Basahin muna natin yung 31. Basahin muna natin yung 10 spies. Ang sabi sa verse 31, then the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are strong than we are. So they brought to the people of Israel a bad report or negative report of the land that they had spied out, saying, the land through which we have gone to spy it out, it is land that devours its inhabitants. And all the people that we saw in it are of great height. Mga higante, nangangain. Nangangain ng tao, yung nadudon. Yun ang sabi ng 10 spies. Pero kakaiba, itong si Caleb. Sabi sa verse 30, but Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up. Let us take the challenge at once. Grabe mga kapatid si Caleb, ano? Bakit kaya ganun si Caleb? Let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it. Because Caleb has the faith to overcome. Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, hindi tumitingin sa sitwasyon. Hindi tumitingin sa nakikita. Amen. Yun ang faith. Anong nakita ng ating kapatid na si Caleb? Yung 10 spies, kaya bakit sila hindi nag-take ng challenge? Kasi sabi ni Caleb, let us go up and take possession. Let us go up at once and take the challenge. Meron ka ba ng ganong espiritu? Sasabihin mo sa iyong primary, let us go up and take the challenge. Let us build our 144 at once. Amen. Meron ka bang ganong espiritu? Baka sinasabi mo sa iyong primary leader, hindi natin kaya yan. Ay, mayroong spirit ng 10 spies. Kailangan mo ng deliverance. Possess ka. Kaya sabi, let us take the challenge. Sabi ni Caleb, grabe. Kasi, si Caleb, mga kapatid, hindi tinitingnan yung sitwasyon. Nakita niya yung Diyos na nangako sa kanila. Amen ba yun? Kasi ang nakita niya yung mountain eh. Ang nakita ng 10 spies, yung mga higante, yung mga obstacle, yung makakapal na bakod. Yun ang nakita ng 10 spies. Ang nakita ni Caleb at ni Joshua, mga kapatid, ay the mountain of God. Yung mountain, ayon. Alam yung mga kapatid, sa Bible, pag sinabing mountain, laging doon ang presensya ng Diyos. Ang nakita ni Caleb, doon ang presensya ng Diyos. Sapagat bago pa lang sila nag-spy, nangako ng ating Diyos na ibibigay ng Diyos yung promised land. Kaya ganun pala katindi, kaagresibo, kapusok si Caleb. Let us go up at once.
and possess the land. Let us go up at once and take the challenge. Sino yung magsasabi sa iyong primary leader? Yeah? Let us build our 144 at once. Kaya mo bang sabihin yan? Ha? Kaya mo bang lapitan yung iyong primary leader ngayon? Ha? Para lumakas ang loob naman ng inyong primary leader. Baka yung primary leader, kailan kaya mangyayari 144 ko? Yeah? Lapitan nyo mamaya, ha? Ha? Amen ba yun? Lapitan mo agad. Sabi ng TEDS pa, hindi natin kaya bumalik na tayo. Ha? Kayo umaatras. Pag meron kayong ganong spirit, negative spirit, atras kayo. Na kayo? Yung palang una, two things that you must have in taking the challenge. You must have faith to overcome. Nakita niya, grabe, tapang niya, He quieted the majority because majority is not always right. Amen ba yun? Mali Meron mo katunayan na ang sagana nung Kanaan. Ang ubas, mga kapatid, kaganito kalaki. Nakita ba niyo yun? Basahin niyo ulit-ulitin. Ha? Ang ubas natin kaganyan. Na kayo? Doon, ang ubas, isang buwig, inuusong nung dalawang spy. Na kayo? So, gaano kalaki yun? Ano yung buwig, cluster? Ngalon? Sa isang buwig siguro, 10 lang, pero ang lalaki, parang nyog. Parang buko. Ang laki ng grapes nila, sinlaki ng buko. Kaya yung isang grape pa lang nun, ako busog na. Ang pagkain nun, gano'n. Ay sa atin, grape. Ibang pagkain natin nun. Pero sa panahon nila, tapatan tayo. Yeah? Sa sobrang laki. Inusong Sabi ng Biblia, kung babasahin yan, babalikan nyo, usong-usong nila yung isang buwig na grapes. Isang buwig lang yun. Amen ba yun? Hindi pa natauhan yung 10 spies. Grabe ang Diyos! Kung nakita lang nila, grabe ang Diyos! Kaya dapat, mga kapatid, makita niyo ang Diyos ay grabe! Grabe sa buhay mo. Hanggat hindi mo nakikita ang grabe si Lord. Yeah? Ay nakikita mo, gravy si Lord sa buhay mo. Grave. Parang grave Huwag mong i-Englishin yung grabe. Grave Parang libigan. Dapat yung grabing Tagalog. Grabe si Lord! Wow! Napapawaw ka na. Sige, pag-gising mo walang sa umaga, grabe si Lord! Ay, grabe. Naranasan mo na bang napasigaw ka? Ha? Napasigaw ka sa buhay mo? Katulad yung challenge tanong ni Hana kanina. Yung napakahirap mong subject, bigla mong naipasa. Ha? Napasigaw ka, grabe! Nako. Amen ba yun? Yung bang parang imposible, na naging posible. Grabe yon, mga kapatid. Ayun ang nakita ni Caleb. Grabe si Lord. Siguro sina Caleb, noon din lang nakakita ng ubas na ganong kalalaki, kasinlaki ng buko. Kaya sabi ni Caleb, grabe! Let us take the challenge! Amen ba yan? Another thing that you must have to take the challenge, magkaroon ka ng courage to conquer. In every challenge,
kailangan natin ng courage. Tapang. Yung iba naman, sige, kaya natin yan. Tapang na ang puhunan eh. Amin ba yan? Tapang lang. Grabe, tapang nito eh. Lakas ng loob ang ibig ko sabihin. Kaya sa pagbubuo ng 12 ng 144, kailangan natin ng tapang. Courage to conquer. Magkaroon ka dapat ng conquering spirit. Amen ba yan? Kahit bang sa tingin mo hindi mo kaya, kaya natin to! Laging positive yan eh. Lagi siyang, alam mo, pag ikaw ay meron conquering spirit, lagi kang optimistic. Alam niyo ibig sabihin ng pagsabing optimistic? You are making every difficulty an opportunity. Amen ba yun? Yung ibig sabihin, pag optimistic ka, yung mahirap, ginagawa mong oportunidad. Amen ba yun? Oportunidad to ah. Pero pag pessimistic ka, you are making every opportunity difficult. Na kaya? Oportunidad to, ang hirap naman eh. Pero pag optimistic, lagi kang positive. Amen ba yun? Ganun pala yun. Kaya si Caleb, optimistic. Kaya natin to! Ay lalaking tao, mga anak. Ay doon pa lamang sa word na anak eh. Doon pa lang, sabi, mga anak pala ito eh. Yeah? Mga anak lang to, kaya natin to. Yeah? Mga anaks. Yeah? Isa niya, mga anaks lang pala ito, mga anak lang. Kaya natin to. Hindi nila alam, kasama nila ang Diyos. Kaya ka lang nagkakaroon ng conquering spirit because you know and you acknowledge that God is with you. Amen ba yan? Kung alam mo na ang Diyos ay nasa buhay mo, then you have the courage to conquer. Alam mo, kaya mong gawin. All things are possible to those who believe. Kaya pagsasamahin niyo yun, mga kapatid. Amen ba yan? Yun pala yun. Kaya take it or leave it. Sabi ni, may kakaibang espiritu kasi si Caleb eh. Kung ating tutuloy yung Numbers chapter 14, verse 23, 24, yeah? Ang sabi niya, because Caleb followed the Lord wholeheartedly, and he has a different spirit. Kasi kaya nga kakaiba ang spirit or attitude ni Caleb sapagat siya ay merong faith to overcome. Yeah? Halimbawa, mapopromote pa ba ako? Pag yun ang pininiwalaan mo, ay hindi mangyayari. Pero pag pinaniwalaan mo pa, 1 year from now, itong boss na utos ng utos sa akin, siya na ang susunod sa akin. Oo, ganyan, no? Ha? Templa mo akong kape. Ay, mga ganon. Eh, kasi meron kang ginawa eh. Habang nagtatrabaho ka, nag-doctorate ka, nag-masteral ka. Abay, bigla kang na-recognize ka ng company. Graduate pala ito ng masteral. Nag-master pala ito. Nag-ano pala ito, nag-doctorate. O, itong promote. Yung isa. Dahil kung manager na ako eh, na kontento. Hindi na niya tinake ang challenge na maaari one day merong aangat sa kanya. Kaya mga kapatid? Ayun yan. Kaya challenge, we must go beyond our limitation. Ang bawat challenges. So challenges is about, is all about, one, doing something for the first time. Kayo?
Ang bawat challenge, ito pala ay doing something for the first time. Yeah? Di ba malaking challenge sa'yo yun? Halimbawa, bigla kang in-appoint ng iyong primary leader. Ikaw ang tatayo sa linggo sa stage para mag-share at mag-challenge ng offering. It's up to you kung iti-take mo or i-refuse. Hindi ko kaya. Alam niyo kung hindi ko tinitake ang challenge nung panahon namin, Noli, ikaw mag-opening prayer. Ang kasama ko, tanda-tanda ko diyan sa may Eber. Mahilig kasi akong sumama. Ang mga nasama ko, yung mga leaders, mga elders ng church, may birthday yan. Napasama ako, bagong-bago akong Kristyano. Nung kami nasa Eber, maganda pa yung Eber niyan eh. Hindi na nyo inabutan yan. May kainan dyan. Diyan ang mga sikat na sinihan nung una sa Eber. Yung UE ngayon. Yung UE. Doon kami sa itaas. Birthday ng isang elder. No? Birthday ng isang elder. Kainan, nagpakain. Pinagkaisahan ako. Bagong-bago akong Kristyano. Ha? Sabi sa akin, Noli, ikaw ang mag-pray. Hindi ko nga alam kung ano yung prayer. First time nga lang eh. Wala pa yata akong isang buwan sa pagiging Kristyano. Sumama ko ron. Isinama ko. Ikaw mag-pray. Tinay ko ang challenge. Kahit hindi ko alam. Ano kayo sasabihin ko rito? Hindi naman pwede rito, Ama namin sumasala. Hindi naman ganun ang napapakinggan kong prayer nila eh. Yeah? Ano kayo sasabihin ko? Ginoong Maria na po. Hindi naman ganun eh. Kasi hindi ko napapakinggan. Ilang beses na umate, hindi ganun ang prayer. Ay sabi ko, Lord, ano ang gagawin ko? Napapakinggan ko lang prayer nila sa pangalan ni Jesus. Kaya ako'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit sa iyo. Ang lakas ng aking unang bitaw. Sa pangalan ni Jesus! Ganyan sabi ko. Tahimik na. Hindi ko na alam yung sasabihin ko eh. Hanggang sa pangalan ni Jesus lang pala ang prayer ko noon. Kaya pagkatapos noon, nagpapakiramdaman, ako'y nadoon pa. Kasi biglang pagsigaw ko lang, sa pangalan ni Jesus, tumahimik. Siguro mga 2 minuto, tahimik. Nakita ko yung iba, nasilip. Tinitingnan ko, ako'y umalis. Nung napupuna ko, nag-iintay sila kung ano yung aking pasasabihin. Bigla uli ako sumigaw. Nabuhayan ako. Bigla uli ako sumigaw. Amen! Nagulat sila. Yeah? Pag sinabi mo pa pala kasing amen, tapos na. Ang maganda ron, tinay ko yung challenge. Amen ba yun? Bago-bago ako Kristyano. Siguro ilang buwan pa rin ako Kristyano, bigla akong in-appoint. Noli, ikaw mag-i-speak, magbibigay message. Naku. Lumalaman ko mag-i-speak. Bigla ako napuspos ng Banal na Espiritu. So every time I take the challenge to stand in front of the congregation, the anointing is very great. Kasi every time na I stand in the front, sa tindi ng anointing, yung aking papel eh. Hallelujah. Praise the Lord. Pero alam nyo, every time na ina-assign ako, hindi ko tinatanggihan. Hanggang dumating sa punto. Isang buwang ganun. Ako ng isang buwang ganun. Totoong anointing na yung dumating sa buhay ko. Nag-speak na ako.
Kaya nagkaroon ako ng courage dahil meron akong faith to overcome myself. Amen ba yan? So challenge about taking every opportunity. Challenge is taking every opportunity. Pwede mong i-miss ang opportunity. Ikaw mawawalan. Na kayo. Kaya kung natatanda yun, si Bishop Jojo, nag-speak, nagte-testify, mas una siya na born again sa akin. Pero akong naging leader nila. Kasi tinintay ko bawat challenge eh. Kahit hindi ko kaya, sige! Tatayo ako. Gawin nila akong leader. Pinag-speak ako dyan sa mga alsada. Evangelistic crusade. Sige. Tinitake ko ang challenge. Kahit bago pa ako, tinitake ko ang challenge. Kasi alam ko opportunity. Kaya ang bilis ng promotion ko in my spiritual journey, in my Christian life. Lagi kong tinitake ang challenge. Sabi nga sa akin Noli, ikaw ang maglinis ng CR ng Eliodoro. Nung tingnan ko, grabe. Ha? Pero tinay ko rin. Titake mo kahit anong hirap yan. Kasi opportunity yon. Titingnan ka ng ating Panginoon. Nung makita ng Panginoon, kahit mahirap, kahit sa tingin ko hindi ko kaya, tinitake ko, na-promote ako. Naging ako still leader. O di ako na ngayon na nag-uutos. Kasi membro ako, lagi ako inuutusan Challenge is about breakthrough for your life. Kaya pag hindi mo tinake ang challenge, hindi mo mararanasan ng breakthrough into your life. Dahil sabi ko nga sa inyo, challenge or challenges is for our advancement. For our development. Kaya pag nasubukan mo yon, yung hindi mo pa naranasan mo, grabe. Sabi nga, naka-advance ka ng grabe. Ano pa, mga kapatid? Challenge is all about conquering the unknown. Conquering the unknown. Na kayo? Yung i-conquer mo yung unknown sa buhay mo. Maaaring hindi mo kaya. Ate, kuya, hindi ako leader Hindi ko kayang mag-12. Pero sa isip mo lang yun Ako, hindi ko akalain magiging leader ako. Kasi wala naman akong credential para maging leader. Nung ako'y isinilang sa mundong ito, nag-elementary, nag-college, high school, college, hindi ako naging leader. One time lang may challenge na dumating sa buhay ko. Naka-attend ako ng camp, Bible camp. Sabi ng isang preacher, every one of you, sabi, tindi ang salita, every one of you, our future leader. Nasa likod ako. Nagising ako. Nakakatulog na nga ako. Gabi yun Nasalita gabi. Biglang nagsalita, every one of you, our future leader. Nagising ako. Ako? Kasama ron? Then after 1 month or 2 months, na-appoint akong si leader. Kaya, sabi ko, totoo ang salita ng Diyos. Amen ba yun? Ngayon, ako pastor ng mga pastors.
Hindi lang pastor ninyo. Pastor na mga pastors. Kasi marami tayong pinapastor na pastor eh. Pinapastor ang mga pastor. Amen. Kaya ako'y nawala ng 2 linggo. Galing ako sa Isabela, Tugigaraw, para ma-meet natin yung mga pastor doon. Para pagpasturan. Amen ba yan? Kaya tawag nga sa akin nung pastor, dapat pala bishop ka na eh. Sabi ko, kahit phone na lang ako. Ito ang tatanda nyo, conclusion ko. Ha? In every challenges, there are always a reward. Yun ang maganda rito eh. Sa bawat challenge, mayroong gantimpala. Tama? Kaya you have no reason to refuse. You have no reason to reject every challenge in your life. You will miss a lot. Because in every challenge, there is a reward. Amen ba yan? Kaya take natin. Katulad ni Caleb. Yeah? Sabihan niyo mamaya, yung primary leader niya, Kuya, let us take at once and take the challenge. Let us build our 144 at once. Okay ba yun? Okay. Meron tayong March 26. Yeah? Meron tayong March 26 leadership conference. Dapat kasama ka na ron. Huwag kang papayag na hindi ka kasama. Ha? Ate, sama mo na ako sa 12 mo. Mamamatay ako pag hindi mo ako sinama sa team mo. Kaya mo ba sabihin yun? Ha? Sama muna ako and let us build our 144 at once. Hindi na pala 144. 1728. Amen ba yun? Amen. Kasi yung 144, buo na yun eh. Kaya isali mo yung iyong sarili sa 144. At sabihin mo sa iyong primary, let us build our 1728 at once. Let us take the challenge. Amen ba yun? Pakakainin ka agad kayo ng primary leader niyo mamaya. Yeah. Na-encourage eh. Lagot, mga primary. Yeah. Papakain ha. May reward ka agad, di pa tumatrabaho. Ha? Di pa tumatrabaho, may reward na agad. Okay? Kaya, take it or leave it. Yeah? Accept or reject it. Ha? Sa lahat ng gustong mag-take ng challenge, gustong i-accept ang challenge, gustong i-take ang challenge. Ha? Yes, Lord. China-challenge mo ako, Lord, na mag-raise ng aking 12 disciples. Lord, china-challenge mo akong mag-raise ng mag-build ng 144. I will take it, Lord. With you. Gawin mo lang partner si Lord. Kaya-kaya mo. So anyone who wants to take the challenge, you may stand at your feet. Hallelujah. And visualize the challenge that God is giving you. Taas natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Ang challenge sa ating Panginoon, makikita natin sa John chapter 15 verse 16. Ang sabi doon sa John 15:16, you did not choose me, but I choose you, and appointed you to go, to bear fruit, and that fruit should remain,
And whatever you ask of the Father, He will give it to you. The challenge of our Lord to every one of us is to bear fruit, and that fruit should remain. Are you willing to take it? Lord, I accept the challenge. Lord, I want to be part of your team in conquering this world for you. Lord, I'm willing to take the challenge to raise my 12 disciples. Lord, I'm willing to build my 144 disciples or my 1728 disciples. But I need faith to overcome. I need the conquering spirit. So I open up my heart before you and send the rain, send the Spirit, Lord, in my spirit. As I lift my hands toward you, and as I connect my life unto you, poured out your Spirit, Lord. Empowered me today. Anoint me today, Lord. Lord, I want to take the challenge to conquer my sphere of influence. So, Father God, thank you so much for your word. Thank you, Lord, for the encouragement. Lord, we will not be silent. We will make a noise for you in the name of Jesus. It's about time to rise up, Lord. It's about time, Lord, to go beyond our limitation. Because we believe, Lord, that every challenges is for our advancement, for our promotion. So, Father God, we thank you and bless you today. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.